Bumaba na sa pwesto si Makati City Mayor Junjun Binay isang araw matapos siyang suspindihin ng ombudsman. Bigong makakuha si Binay ng TRO o Temporary Restraining Order mula sa Court of Appeals habang hinihingan pa ng korte ng komento ang ombudsman at ang DILG o ang Department of Interior and Local Government. Giit ni Mayor Binay, pansamantala lang ang kanyang pag-alis sa City Hall. Samantala, handa namang magsampa ng reklamo ang pinuno ng mga pulis na kinumpronta ni Vice President Jejomar Binay sa kasagsagan ng tensyon sa Makati. May report si Teresa Andrada. Dahil po dito at habang naghihintay sa desisyon ng Court of Appeals sa aming petisyon, ako po ay pansamantalang aalis sa City Hall. Emosyonal na humarap si Makati Mayor Junjun Binay sa kanyang mga taga-suporta isang araw matapos maihain ang suspension order laban sa kanya. Inanunsyo niya ang pag-alis sa City Hall na desisyon daw ng kanilang buong pamilya. Hindi ko pong kayang tiisin na tayo po ay binibigyan ng karahasan dito sa ating lungsod na ang mga mamamayan po natin ay naabala. Ako po ay kahit labag sa aking puso, ako po ay pansamantalang lilisan sa ating City Hall. Tuloy lamang po ang laban. Samut-saring emosyon ang namayani sa mga taga-suporta ni Binay. May naiyak, meron ding nagngit-ngit at kahit pa umalis na ang pamilya Binay, nanatili sa City Hall ang ilang supporters. Bigong makakuha ng temporary restraining order si Binay sa Court of Appeals para pigilan sana ang pagpapatupad ng suspension order na inilabas ng ombudsman. Hindi agad dinesisyonan ng CA ang hiling ni Binay. Sa halip, binigyan ng 10 araw ang ombudsman at DILG na magkomento sa petisyon ni Binay. Bibigyan din ng 5 araw ang kampo ni Binay para sagutin ang komento ng ombudsman at DILG. Pero kahit pa maglabas ng TRO ang Court of Appeals, alam daw ni Mayor Binay posibleng hindi na siya makabalik ng City Hall. Tatanggapin ko po yung risk po na ito. Hindi ko, gaya ng sinabi ko, hindi ko po kaya ng tiisin na makita po na nasasaktan po yung mga tao doon. Civilian man ho o police. Si Mayor Joseph Estrada na kilalang malapit sa mga Binay, nalungkot daw sa mga pangyayari. Bakit naman inulit na naman? Yung unang binigay ng order ng sandigan nakakuha na ng restraining order si Mayor Junjun. Ba't naman inulit na naman ngayon? Sa kabilang banda, masaya naman ang kampo ni Makati Acting Mayor Romulo Kid Peña. Nais ko pong humingi ng pagpapasalamat sa ating pong punong lungsod sa kanya pong pagbibigay daan at respeto sa preventive suspension. Pero sarado muna ang New City Hall building ngayong araw habang isinasagawa ang inventaryo at audit ng mga gamit at dokumento. Wala ring mga opisina kanina. Ang Supreme Court nga nagpadala pa ng mobile court para kahit papano makapagtrabaho pa rin ang 37 korte na apektado ng nangyaring tensyon sa Makati. Pangako naman ni Peña, unti-unti niyang ibabalik sa normal ang serbisyo sa City Hall. Si Mayor Junjun po ay suspendido. Hindi ko po pwedeng galawin yung kanyang opisina. So yun po siguro marahil mag-uusap kami kung paano po ang gagawin doon. Ako po ay pipili lamang ng aking magiging opisina. Bunsod naman ang nangyaring tensyon, pinag-aaralan ni Senior Superintendent Elmer Hamias ang pagsasampa ng reklamo laban kay Vice President Jejomar Binay. Samut-saring panlalait daw ang natanggap niya nang komprontahin siya ng Vice Presidente noong isang gabi. Kilala kita kung ano tinrabaho mo sa Maynila. Opo. Huwag mong gawin dito sa Makati, ha? Marahas ka sa tao, ha? Sir, wala po akong ginagawang ganong karahan, sir. Basta sinasabi ko na sa'yo. Sa loob po ng 33 taon. Tayo, ha? Ipinakita ni Hamias ang sulat ni Binay sa kanya noong 1999 nung MMDA chairman si Binay at si Hamias naman ay nasa Manila Police District pa. Sinasabi dito, if there were more of your kind in the police service, I'm sure that our country would be such a peaceful place to live and work in. Teresa Andrada, GMA News.